Water station, lahat ng reject water gagamitin mo sa laundry. Iba pang reject niyan, you can use it on the car wash. Most of the time, mag-recommend ako sa'yo ng third party. Sino yung recommend ko? Mag-recommend ako ng ibang supplier sa inyo ng bote kasi malayo. Sabi nga ng ibang mga mas magagaling sa akin, yung Waternox, basic na basic naman yung design mo. Yes, talagang binasic ko yan. My company started 2008. Akin lang yon. Pero hindi ako nag-start as manufacturing. Nag-start ako as water refilling station. If you're selling a purified water, tinaas mo yung value ng purified mo. Bakit mo tinaas? Kasi you are giving them the premium service. Kung meron kang 200 container daily, sir, multiply mo na lang sa 30 pesos, 6,000 pesos yan. Daily yan. I-multiply mo na lang sa 26 kasi nag-day off ka ng linggo. 156,000 yan. May feasibility study na kayo sa area? Okay naman? Target market, ganyan? Kumusta? Yung sa laundry kasi sir, nagpa-laundry kami. 3 days akin nakabalik yung damit ko, which is 3.5 kilos lang. They get the poor services. Ang machine nila 3, yung isa sira pa. We cannot justify na sabihin mo na hindi sila poor service kasi laundry, kailangan mong gamitin 3 araw bago mo makuha. So that's a poor service. Ngayon, sinasabi ko po na hindi nyo mabanggit na poor service. It's a poor service talaga, technically. Kasi ma'am, kung ako magpapalaba doon, hindi ako masisiyahan. Ngayon, ganito lang po yan eh. Kung gusto pa lang i-enhance yung services mo, why don't you get more units? You can expand. Hindi naman tauhan ng problema pag sa laundry eh. Kasi automatic naman lahat. Sasalang mo lang lahat yan eh. Pagkuha mo, tuyo na yan eh. If you want the good customer service, if you want to improve your service, edi lakihan mo, damihan mo yung product mo. Ganun lang naman yun eh. Kasi alam mo naman na ang daming demands. Bakit di ka magdagdag ng unit? Kagaya ninyo, hindi kayo magkakaroon ng idea na magtayo kami ng laundry shop. If you got a good experience doon sa shop na yon, right? Kayo mismo, nakita nyo na kompetensyahin namin to kasi kita naman namin na ang dami niyang customer, hindi niya ma-service. So baka yung iba, yung 10% or 20% of their customer, makuha ko kahit paano, makasurvive ako, di ba? Kagaya nyo, gaanap kayo ng negosyo na pwede nyong magamit for retirement. O di, pwede nyo i-consider yan. Considered ko na siya. Yeah. Ang ano ko lang kasi sir, gusto ko siya i-put up. It's a real story na eh. Kayo na mismo naka-experience eh. Good for you, marami kayong budget to put up everything. Sabi ni sir, gusto ko all in, lahat na. Di maraming budget, madaming pera tong kausap ko. Hindi naman. Ang pangit lang kasi sa ideology ng mga Pilipino, sir. Although nauna siyang nagtayo, ginagaya mo na. Hindi ko mo ginaya ka, competitor na. Pwede kang maging kapartner niyan, pwede kang maging ka-teamwork niyan. Ang nagiging competition na tinatawag na unhealthy competition is nagsisiraan na kayong dalawa. Tayo po, sir, ganito lang po ang sistema natin eh. Yung sinasabi niyong kompetensya, kapag nagtayo ka doon, sino po ba ang makikinabang? Yung mga consumer. Kasi may option sila eh. They will get the good service, kumbaga, ganun na yan, pagka higher demand, ang nakikinabang yung consumer. Babayaran kita sa water station, hindi mo pa siya i-install. Babayaran kita sa dito, hindi mo pa siya i-install. Until sa bibigyan mo ko ng... Yung ganyang sistema kasi, ma'am, sir, some of them saying na panalo kami doon kasi natanggap na namin yung pera nyo, baka iniisip nyo na paikot na natin. Ang sinasabi ko lang po is the reality about it. Pero sa amin po, may disadvantage. Kasi yung mga pyesa tumataas over the years. Over the months, tumataas po yan. For example, sir, nag-deal tayo, ito na yung deal natin. Hindi pa pala kukuhanin. Okay lang na may stock kasi sir, actually yung mga stocks ko naman sir, malaki naman ang warehouse ko to store it. Ang point ko lang sir, ganito yan. Sample, yung laundry, hindi ko naman manufactured yan. Dealership po ako, wholesaler ako. Kapag biglang nag-markup sila, ako yung tatamaan. And I cannot make a markup sa inyo kasi close deal na tayo. Hindi kami ganong klaseng kausap. Ibig sabihin sir, nag-deal tayo ngayon, whatever na tumaas ang market price, technically hindi ko bibilin agad yung unit eh. Bakit hindi ko bibilhin agad? Kasi pag binili ko agad yan, yung warranty claims ko doon, mababawasan yun. Tatakbo na yun eh. Alam mo, kung yun ang idea ko. Ganito ang sistema na pwede kitang matulungan na hindi ka talo at hindi rin ako talo. Hanggang 50% lang tayo muna. Huwag mo muna akong i-full. And then after 50% po na yon, okay lang naman na mag-stock po ako for that, pero wag naman po natin patagalin. That's why we have to put it on the contract. Ang pwede kong gawin pag ganyan ng situation, ayun nga, we have to put it on the contract para safe po yung investment mo, yung both parties tayo na safe. Yung resibo bigay ko sa inyo para kayo may claims din kayo na may habol din kayo sa akin kasi may pera kayong ibinigay sa akin. Kasi ang idea ko kasi, sir, once na I already received the money, yung guilt of responsibility
duty ko eh. Uy, may responsibilidad ako kay sir, kailangan ko tong trabahuhin. Sa akin, sa experience naman namin, sample ko lang si LG. Last time, nagtaas na naman ng price yan. 20,000 yata ang tinaas. Ang laki. Sa ganun naman, sir, na I could say, ang makakompensate ko naman doon, masabi ko na lang na, siguro, safe to say na, yung pera ni sir, tumubo na lang. Yun na lang yung nilagay ko sa utak ko. Para hindi ko naman masabi na, lugi ako. Parang ganun. Hindi, totoo, pero may ganun talaga eh. Yung negative thing na dapat isipin mo, ay hindi, okay lang, naparol ko naman yung pera ni sir eh. Kaya mo na, win-win solution na lang tayo doon. Bawi tayo sa iba. Kagaya nga ng binanggit ko sa mga videos ko, kung napanood nyo sir, we never forfeit the money. Kasi kung pera nyo lang yan. Pero hindi nyo marirefund. Why? Kasi nga po, may pyesa po nakapalit. May serbisyo kami ibinigay. Which is, we cannot refund that service sa mga staff natin, sa effort natin, di ba? Tapos na yun eh. Oo, tapos na eh. So, I already pay it, di ba? Yun po yung mga consequences sa part na Anyway, yun. yung plano namin sir is fixed na talaga siya. Kung Okay. Kapag sinurvey kasi natin, sir, mas maganda lahat na. As you see, sabi nyo, lahat na eh. We will measure the laundry area na pwede namin paglagyan. Saan tayo magtatapon ng water natin. yung sa amin, 2 blocks, may river doon. Hindi, huwag natin tapon sa river. Mapapagalitan tayo, sir. Kasi sir, pag untreated water, madumi, hindi mo pwede itapon sa river. Gawa tayo ng pit. Kasi yung pit na yon, pag tumapon yung tubig doon, yes, mapifilter ng lupa yun bago punta sa river. Kung baga, may natural filtration naman tayo na pwede magamit. But if the government really required us na, ay, kailangan mo ng sewage water treatment dyan bago mo itapon yan sa river, then we have to follow their instructions. Ganun po nangyayari. Usually sa mga hotels, di ba? Like El Nido, Boracay, lahat ng establishment dyan, mayroong wastewater treatment before they dump the water to sea, di ba? May sewage water treatment. Kasi sir, kapag tinapon natin sa river yung tubig natin, lalo pag marumi, ang atin naman sir, ganito yan. Huwag natin isipin kung saan natin tinatapon. Kumbaga, yung sa atin ang ayusin natin. Hayaan mo sila. For the safety of others. Oo, yung guilt mo na, nakakasira tayo ng kalikasan. Ikaw na lang sumunod, hayaan mo sila, pasaway sila. Huwag ka nang dumagdag. Pwede naman tayo magpa-construct, sir, ng treatment na bago itapon. Kasi ang lupa, may natural filtration yan. Kunti lang ang gastos nun, sir. Hindi po kayo masusugatan doon. Tulungan mo na lang ako. Opo, gagawan ko kayo ng design or plano. Yun po yung reason kung bakit po kami nagka-site visit. Yung sa yellow, yung mga ganyan lang. Meron kaming maliit hanggang pinakamalaki. Ano yung pinakamaliit na pwede kong... Kapag ka commercial use, ito kasi, hindi ko masabing pang business to eh. Pang restaurant lang tawag ko dyan eh. Kalahating tonelada lang nagagawa niyan eh. Kung okay sa inyo yung half tonner per day, okay na yun. Pero for the good start, I could say, yes, you could operate the ice business for the meantime. Pag nakita nyo na malakas, o di tsaka kayo mag-order sa akin ng 1 tonner, mahirap po maghanap ng yelo sa atin sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kahit may sarili-sarili tayong refrigerator, no? Lahat ng nakikita mo dito is connected sa isang area. Na-purify dito, pwede gamitin dito. No, not the purified. The reject water, gagamitin dyan. Parang ganito yan, sir. Water station, lahat ng reject water, gagamitin mo sa laundry. Iba pang reject niyan, you can use it on the car wash. Pero actually, depende pa rin sa lakas ng benta mo ng tubig. Kasi kapag mahina benta mo ng tubig, wala ka may process. I mean, wala ka magamit sa laundry, wala ka magamit sa car wash. So, wala kang choice, kukuha ka pa rin talaga sa deep well mo. Ni-expect mo ba, sir, ang laki-laki ng parato? Expect ko is 3x4 meters ang kailangan. Hindi, ayan lang po yung maliit lang. To give you an idea, yung salang dyan, parang per load tayo, 2 pesos lang eh. Yun lang gastos mo dyan. Kasama kuryente, kasama yung gas. Yeah, yun yung kuryente. Yung kuryente is 1 peso, gas is 80 cents. Ito po yung expenses natin sa mga laundry. Nagpaparenta lang tayo ng machine. Ang ibig sabihin, yung damit nila lalaban sa'yo. Yung machine nandyan pa rin sa'yo. So ang tawag doon, nag-rent ka lang ng machine power. Branded to. Lahat po yan branded. Pinaka-quality, I will go for Alliance, the Hughes. This one, white. US kasi yan eh. Yan ang pinakamatibay. Pero kung in terms of pinaka-in-demand na medyo mura, LG, choice mo na yan. Alam mo naman, pag mura, may disadvantage palagi. Ito naman, sir, mula dito, pag ganun. Puro industrial na po yan. This one is the commercial laundry. I don't recommend naman ng industrial kapag laundry business kasi talo ka sa operation. Wala naman nagpapalaba ng 30 kilos agad. Tsaka usually nagpapalaba, sir, kunyari, puti lang. Decolor. Ito naman, ang steamer naman siya. Maganda din po yung steamer na yan. Kunyari, yung damit mo mamahalin, syempre, ayaw mo naman i-wash doon. Ako may mga damit ako na ayaw kong pinapasok dyan. Sa yellow.
Sa yellow, depende po sa machines. Kapag lumalaki ang machine, lumiliit ang puhunan. I will recommend package 9. Ito po yon. Ito po. And then, half tanner ice. Sabi ko nga, napag-usapan rin kanina. Mga around 600,000. Tapos sa laundry naman, nabanggit na rin ang presyo sa inyo. As of the moment, yun ang price. Babayaran yung D3 or Babayaran po yung half when we do the site visit. Ilagay mo na lang muna lahat yung by reservation para at least mapag-aralan po nila. Siguro ganito, pwede naman natin i-commit sa kanila. Papayag naman sigurado ko si boss when they're going to give us the reservation for the tree. Okay sa inyo yun? Mag-down payment kayo para i-site visit kayo kasi kailangan sadyain talaga doon kasi malayo eh. Yung sa atin sir, ang binabanggit ko kanina, teamwork tayo. Yung trust mo dapat, kung paano ka nagtiwala sa akin nung una, sana ganun pa rin. Kasi ganito ang mangyayari dyan eh. Most of the time, mag-recommend ako sa'yo ng third party. Sino yung recommend ko? Mag-recommend ako ng ibang supplier sa inyo ng bote kasi malayo. Pero yung mga nagsusupply ng bote, normally, ang gagawin yan, instead magpasalamat dahil na-recommend ako, ang gagawin yan, maninira yan para makabenta sila. That is the sad reality. Pero ako, hindi ako nadadala na mag-recommenda kasi I'm happy to help. Most of my client na nagkausap ko na 100% tiwala sa amin, yes, and we don't wanted to destroy that trust, sir. Kasi that is, yun yung pinakapuhunan namin dito eh. Ang pinakamahirap i-build sa lahat ng deal is trust. Kahit sabihin mong nabentahan kita ngayon, if you don't trust me, I did not consider that as a deal. Hindi yun deal kasi wala kang tiwala. Ang tiwala ang pinakamahirap na i-build sa negosyo. Anywhere yan. Nagnegosyo kayo, nagtayo kayo ng gasoline station, but eventually, tiwala kayo pero na-scam kayo. So, nasan yung deal? Nawala yung investment, nawala yung plano, nawala, nasira. Kaya kami tumagal sa industriya. We are already 18 years in the industry and hindi kami papasira sa maliit na halaga. maliit na halaga. Which is a good thing sa'yo, sir, kasi mabilis ka mag-move on. Kasi kaya mong kitain eh. Ang nangyayari po dyan, yung client ko, nakakalimutan na ako eh. Hindi nasisira yung machine ko, sir. Ako yung kinakalimutan, ma'am. Mayaman na. May mga ganyan po kasi, sir, ma'am. I always be thankful kasi naging instrument ako to start a good business. Ako naman, sir, sabi ko nga, kung napapanood mo yung mga videos ko, lahat naman yun, sir, is walang script. It came from my heart eh. Sinasabi ko naman yun, sabi ko, ako masaya na ako na naging nakakatulong ako to tumaas yung lifestyle ng ibang Pinoy, di ba? So okay na yun. Mga technical training siya. Doon mismo sa inyo. Lahat po yan. Pati troubleshooting, sir, kailangan nandun ka. Troubleshooting, maintenance, hindi pwedeng dependent ka lang sa akin. Yes. Pero madali lang naman yan. Management and control system yan. Kung mas madali yung intindihin, mas madaling lalago eh. Kasi kumbaga yan ay basic eh. Sabi nga ng ibang mga mas magagaling sa akin, yung Watermax, basic naman yung design mo. Yes, talagang binasic ko yan para maintindihan ng mga customer ko. Kasi kung gagawin ko, kaya ko naman maging fully automatic, PLC ko lahat yan eh. Kumbaga, gusto mo sa cellphone, papaganayan ko yan. Pwede kong gawin yon. Kaya lang, the more na nilalagay natin ng masyadong electronics yan, complicated. Dito naman sa negosyo na to, sir, simple lang. Pag nalaman mo na yung basic, alam mo na yung galawan, andali mo nang i-monitor niyan. Tsaka lahat na yan, may metro naman din yan. Yung sabon, hindi naman sa'yo galing yung sabon, binili yung sabon sa'yo eh. Pinagkakakitaan mo nga yung sabon eh. Yung sabon na dala nila, kunyari, may dala silang sabon kasi you allow them to bring soap, wag lang powder. Kung wala silang dalang sabon, pwede naman po na bumili sila ng liquid soap sa'yo. So, yun yung babayaran. Pati popcorn, meron tayo niyan, compare tayo. Nagpa-formula na ako niyan. Kumbaga, everything na kailangan mo meron tayo. Sabihin mo lang. Lahat ng consumable, pwede na i-file BC. Kaya ko po sinasabi sa inyo na re-recommend ako kayo sa supplier na malapit sa inyo kasi nga po, yung mga galon, yung bote, talo kayo pagka sa akin yung binili. Sa manufacturing, ma'am, kasi kaya naman namin. Yung idea na yan, nandun na rin yun. Kaya lang, syempre, sa ngayon, kung ano yung kaya namin ibigay na premium service, tutok muna kami doon. Yeah. Kung mapapansin mo, sir, kaya naman namin i-grab ng i-grab eh. Sa palagay niyo po ba, walang opportunity na dumalapit sa amin? Ang dami. Sa dami, kasi sa laki na ng network. Ang inaano lang namin, ma'am, sir, pagka kami masyado naging greedy, baka yan ang ikalaglag namin. Yes. May mapapabayaan kayo. Siyempre, yung commitment namin sa inyo, paano yun? Yung mga toneladang yelo naman, sir, papa-import ko po yun, is ko customize ko sa Pilipinas. Kasi yan, i-ordering ko sa China yan, sir. Kung ano yung piyesang maganda sa China, ordering ko yun, para tingin ko dito, bubuhin ko dito yun. May mga tao ako na gumagawa. Idea ko dito sa manufacturing ng water system. Parents ko pa po ang nagturo sa akin. Yung mga basic na naituro sa akin, in-improve ko po yun.
Crazy yung istorya namin pag nalaman nyo. It's crazy na masabi ko sa'yo na nagbebenta kami ng filtration hindi para inumin. Para ipanghugas ng kalderong mamahalin. O, di ba ang crazy, no? May kwento ko lang. Yung mga kaldero na Salad Master, for example, pag hinugasan mo ng tap water, mamumuti. Yes. Yun ang reason kung bakit kami nagbebenta ng filtration. Way back 2000... Talaga? 1990s, 1980s. Yun ang reason kung ba't nagbebenta kami ng filtration. Hindi para inumin. Kasi dati dito sa Pilipinas, may inom pa ang tubig sa poso. Pero bihira Oh, pa may sa amin nga. Diba? Eh yan naman, negosyo kasi ng mga magulang ko. Ang hawak pa nila noon, yung MacGen, yung mga may ginto na kaldero, yan. Yan ang business ni mama ko noon. We started that business, panghugas lang yun. Ang uso noon, distiller. May mga client na kami, mga malalaking tao. And then, ang nangyari po niyan, way back 2000, nag-supply na kami ng mga pyesa ng water station. Kaya matagal na kami sa industriya. Ano pang muwang ko nun? Wala pa akong muwang nun. My company started 2008. Akin lang yon. Pero hindi ako nag-start as manufacturing. Nag-start ako as water refilling station. Watermax din. Yes. Kasi ang nangyari po dyan, ma'am, napansin ko, yung mga client namin, nagsisiyaman. Bakit kami ganito pa rin? Parang ganun. Pinag-aralan ko po, ma'am. I studied in Singapore and I studied in Germany. Yan po yung mga binigay sa ating award na graduate tayo sa kanila. Hindi naman ibibigay sa certificate yan kung wala. Hindi nabibili certificate. Pinaghihirapan po yan. So, yun ang ginawa namin. We studied that yung water system. After ko na pag-aralan, sinubukan ko dito. Dito muna, syempre. Ang investment yan medyo malaki kasi unang-una, mahal ang pyesa para mag-trial and error ka. Kumbaga, pag ginamit ko ba ito, magagamit ko pa ba ulit? Anong lifespan? Gaano kalinis ang malalabas na tubig? Then eventually, na-enhance ko na po yung system. Nakagawa na ako ng water filtration na pang tubig baha. Kagaya ngayon, typhoon, may flood tayo. Nafi-filter na namin yan. Hanggang sa dumating na yung mga panahon, sir, na yan, desalination. Pinamura namin yung system. Tapos kung ano yung mga hindi kailangan, pina-simplify ko pa. Tsaka hindi lang po by experience. Sabi nga din, experience is the best teacher. Yes, it given na yon. Kung hindi mo pa rin naintindihan yung prinsipyo, concept nun, kung bakit nangyayari to, hindi mo masosolve yung isang problem. Somewhere in Bulacan area. Meron kaming tubig na nakuha, yung tubig na yun malinis. Pero after 6 months, clog yung system ko. Nagka-clog talaga yung membrane ko. And I don't know why. Sa physical and chemical, wala. And then I find out, bacterial contamination pala. Even the bacteria, kaya niyang barahin yung butas ng membrane ko. Our membrane is 100 times smaller than the bacteria. It's 0.001 microns. Only it. So technically, kapag ka hindi malinis yung tubig na nilalagay mo, babarahin na yan. That is the time na we designed the machine na dapat ang tubo ko antibacterial. Nagawan ko na ng solusyon yung mga worst case problem na pwede mong So, ma-encounter. nangyari yun? That was years Years ago. Kumbaga, binigyan lang kita ng isang problem na experience and then study how to improve and then it come out na, may solution pala ito. Pero sa iba yun, ako po ang hirap hanapin po nun. Kaya po walang daming tubig ang sumasar doon because of that. Hindi nila solve yung problem. O ngayon, na-solve namin. O di, puro mga customer ko lahat ang namamayagpag doon. When you solve the problem, ang magbe-benefit dyan, bukod company namin and then my Pero ba't hindi customers. mo naisip talaga na franchise? Mas mayaman na kami kung franchising company kami. Ako, gusto ko yung concept ng franchise para mas maging easier yung hanap buhay ko. Pero I did not see the franchise for a long time eh. Pagka pinranchise ko tong Watermax, magbabayad ka sa akin ng royalty fee for 3 years contract and whatsoever. Napansin mo ba lahat, ma'am? Lahat na nag-franchise ngayon, nasa na sila? Nung may tumayo na isang manufacturer ngayon, asa na yung mga nagpa-franchise sa iba? For example, sir, ikaw, nagbebenta ka ng tubig mo. Retirement mo yan eh. You want to enjoy your retirement. And then may nakikihati sa kita mo. Masaya ka ba? Hindi. O di ganon. Ganon din na magiging tingin mo sa akin. The concept is that, kumbaga sa akin, let me help you to make your own brand. Kung mapalaki kita, edi okay. Achievement mo yun. Achievement ko yun. Boss, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Regarding dun sa price natin kasi sa mga tubig, kayo po ang masusunod kung magkano nyo gustong ibenta yung tubig ninyo. Kasi iba naman yung services na gagawin nyo compare sa ibang water station, di ba? So technically, ang mapapansin nyo, yung mga water station, iba-iba ang presyo. Pati tubig, iba-iba ang presyo. Si alkaline, mas mura ang paggawa ni alkaline, pero makita nyo, ba't ang mahal ng presyo? Parang na-hype ba ng mga seller? Itong tubig na to is alkaline, kaya mahal ang presyo. But technically, kung titignan mo, supposed to be mas mahal yung purified. Kasi mas malinis yun, mas mahal yung system. Kasi yung purified namin is 200 plus something eh. Si alkaline, magkano? 50,000 lang. Diba? Mura ng alkaline. Pero pag binenta mo, mas mahal na naman, no? Si mineral water naman, ganun din. Because of the marketing ng seller. Kasi ganito lang yan eh. If you're selling a purified water,
tinaas mo yung value ng purified mo. Bakit mo tinaas? Kasi you are giving them the premium service. Ito yung makukuha nyo kapag ito yung tubig namin ng binili nyo. So, you will name your price. Kagaya ng binabanggit ko kanina, depende sa'yo, magkano mo ba gustong ipresyo yung tubig na ibebenta mo. Gaya mo, papasukin mo ang mineral, alkaline, and purified. Tatlo yan. Some of my buyers, water station operator, nagkakaproblema sa lasa ng tubig pag yan ang machine. Kasi for example, bumili sila ng purified, kaya lang kasi si client, ang sabihin sa'yo, pabili nga po ako ng mineral water. Bibigyan ng tao mo ng mineral water. Di ba? Bibigyan ng tao mo ng mineral water yan kasi yun yung order eh. Ngayon pag ininom, ba't ganito nag-iba yung lasa ng tubig? But actually, purified yung binibili. Not unlike sa mga alkaline user, they really know what is the taste of the alkaline. Pag inom na ganun, ba't ganito lasa? Alkaline yan eh. You have to educate your staff and your customer kapag yan ang product mo para alam mo lang. Kumbaga, it adds on trabaho ng mga operator like you para hindi tayo masira sa market. Kasi pwedeng ikasira mo sa market yan eh. Iba ang approach ng purified water at iba rin ang approach ng mineral and alkaline water. Purified water, ang binibenta mo is malinis sa tubig. It's just a pure water. Alkaline and mineral water, ang binibenta mo is healthy drinking water. Saan ka ba nakakita ng healthy na masarap? Nangiwi si ma'am, di ba? Wala naman daw healthy na masarap eh. Ang palayangan, pait-pait pero healthy. Ang gamot, hindi rin masarap. Ganun lang din yun. Yung healthy na yan, expect nyo hindi siya ganun ka-pleasant yung lasa. Ina-advise ko na kayo na ang lasa po niyan is hindi kasing lasa ng purified water. Para at least yung mga customer nyo, hindi na naninibago. Kunyari, bebentahan kita. Etong alkaline ang inumin mo kasi acidic ka eh. Para mabalansi yung acidity mo. Maging healthy ka. Nagbago bigla isip, nakausap ko lang, di ba? Hindi, at least ito, bago kayo bumili, alam niyo binibili niyo. Alam niyo yung sinasabi niyo, alam niyo yung binibili niyo kasi mahirap yan. Bibili ka ng something na hindi mo naman naintindihan. Tapos kapag ka nagbenta ka na, may nagreklamo sa'yo, sa akin ka magagalit. Balik ka sa akin, di ba? So at least, alam niyo lang. Kung meron kang 200 container daily, sir, multiply mo na lang sa 30 pesos, 6,000 pesos yan. Daily yan. I-multiply mo na lang sa 26 kasi nag-day off ka ng linggo. 156,000 yan. This is gross sale. Sabihin mo na may mawawala pa dito na around 50,000. Manpower, maglineto ka ng 100. Kung mapapalakas mo pa siya ng mga 300 container, yung manpower mo hindi naman madadagdagan eh. Same din eh. Same din ng rent. Alam mo yan? Madagdagan yung kuryente mo konti lang. So the more na mas malakas ang operation mo, syempre dadagdag yan. Pero konti lang. Kumbaga, sabi ko nga, kung package 9 yung makina, ang isang container mo, puhunan mo, piso lang eh. Yung laman. Huwag mo kumpitin yung galon. Ang kumpitin mo yung laman. Kasi yung galon refillable eh. Kaya most of the time, binibili sa amin more on package 9. Kahit yung mga datihan ng water station, package 9. Yung mga nagbabranch package 9. Baguhan, 9. Sabi, ba't ka nagbebenta ng mumura? Siyempre, nagbebenta rin ako para makahabol ako sa market. Kasi siyempre, kung puro 9 na ibebenta ko, yung ibang kulang sa puhunan, gusto lang makapag-start ng negosyo, paano sila? Ang 1-year maintenance niyan for cleaning is only 15,000 pesos. Pag na-install namin na setup na, siyempre, fix na. Hindi mo na kayang buhatin yan, ang bigat yan eh. Kasi makita mo, canister niyan, magaan pa yan, kayang pambuhatin ng 6 na tao. Ang problema, pag may laman tubig na, never mo nang maiangat yan. Package 9, sir. Ganyan din po kung nakikita sa 10. Kaya lang yan ang nasa background ko palagi kasi siyempre yun ang pinaka-the best ko eh. Tsaka maganda kasi kung marami tingnan eh. Oo, yan oh. Ganda oh. Ganda sa camera sir eh. So dami mo nang sinusupplyan, 300 araw-araw boss. Basic mo nang kitain yung isang machine pa ulit eh. Pang 2 buwan mo lang nakita yun eh. Pinag-uusapan natin sir, yung regular na maintain mo na yung 300 bottles. Kasi yan ang nakakalimutan ng mga operator. Nag-ooperate ka, yes, masaya ka na nakakabenta. Pero ang problema, hindi mo inisip na yung machine pwedeng masira eventually. Pag may troubleshoot nasira, saan ka kukuha ng tubig na bibilin mo na ibebenta mo sa wala kang backup? So kung may backup ka, kahit nasa bahay mo lang yon, nasa same water station, at least meron ka lang reserba doon. Pagka bumigay itong piyesang to, meron tayong isang machine pa ulit na pwedeng mapagana para yung service mo tuloy-tuloy. Sir, 300 bote araw-araw. Yun yung quota mo. Pag nakuha mo na yan, mag-isip ka na ng backup. Pero may mga client kami, 500, 600 container, wala pa rin backup. Ilang years na siyang nag-ooperate sir? Yung iba, 8 years, 10 years, ganyan. Ganun katagal. Yun nga sir ang problema ko. Tatanong sa akin eh, Sir Alfred, ano ba una nasisira sa water station na ginagawa ninyo? Nang problema ko, nakalimutan ko na kung ano yung unang masisira dyan eh. Maliban ko sirain na may-ari. Matibay yan, kasi lahat ang nilagay namin nandyan eh. Technically sir, syempre, gamit pa rin yan, nasisira pa din yan. Kung meron kang sinasabi kong backup, doon na lang sa kinumpute natin kanina ma'am, kung 300 bottles tayo, multiply by 30, that's 9,000 pesos daily. Multiply by 26, that's
That's 234. Another machine yun. Another day, another machine. Ang reason po ng ganun, para hindi ka ma-stress. The moment na na-stress ka na dyan, boss, yun yung time na susuko ka na, ayoko na yung stress mo. Wala namang negosyong hindi nakaka-stress. Lahat naman, di ba? Installation day, 1 day installation. Another day po, training. 2 hanggang 3 araw. Kung hindi maintindihan, umaabot ng 3 araw. The moment na deliver ko yan, boss, i-install na rin namin yan. Lahat kompleto na. Kumbaga, ayaw namin ng pabalik-balik. Kasi nandun na yung tao eh.